Travel ba kamo? Kami na ang bahala sa weekly travel experience mo. Hatid namin sa inyo ang travel review dahil deserve mo to. Matatagpuan sa northern tip ng Mindanao. Tinatawag itong volcanic island, kaya naman ang kanilang mga pananim palaging hitik sa bunga. May 5 municipalities at 58 barangays. Isa sa mga pinakahinahangaan at dinadayong isla sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa paraisong tanawin, kundi dahil na rin sa kanilang extra sweet na lansones. Walang iba kundi ang island province ng Camiguin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Hilda Ong. Kasama ko po ang ating Honorable Governor Xavier Jesus Romualdo. Mas kilala po siya as Governor XJ. Magandang araw po. Hello. Welcome to Camiguin. Kasing tamis ng kanilang lansones ang naging pagtanggap ni Governor XJ sa amin. Hindi ligit sa kaalaman ng nakararami na ang probinsya ay sadyang minahal at pinaglingkuran ng kanilang pamilya. Pero ang mas nakagugulat ay pati pala ang isang variety ng lansones. Dito ay tila isang pamana, ang Camiguin Longkong. Sa Camiguin, may dalawang varieties of lansones. Yung native Camiguin lansones talaga. And many years ago, my grandfather, when he was governor, nag-experiment siya na mag-crossbreed ng native lansones and the Longkong variety. So, ginawa niya yun. And now, marami ng bunga. So, yun yung other variety, ang Camiguin Longkong. So, nagiging very popular na rin siya sa mga, sa mga mahilig sa lansones. Kasi iba din yung sweetness talaga and mas mahaba yung shelf life ng Camiguin Longkong. Hindi nagbibiro ang sweetness ng Camiguin Longkong dahil kahit langgam ay naiengganyo dito. Goff, baka naman po magpadala pa kayo sa Manila, ha? Joke lang po. Ang Camiguin talaga naman breathtaking, kompleto sa adventure trip. Wala kang hindi na naisin. Yung mga tourism destination, tourism spots namin, basically, kung ano yung hilig mo, nandito naman. Gusto mong mag-dive, marami ding magandang dive spots. Mag-beach, meron din mga white sand beaches. Kung gusto nyo mag-climb ng mga mountains, meron din. Meron kaming ASEAN Heritage Park, yung Mount Timpong Ibok-Ibok Natural Monument. And then mga waterfalls, hot springs, cold springs, and meron din kaming soda water na spring. So, kung ano yung hilig nyo basically in terms of tourism and adventure, makikita dito sa Camiguin. Kapansin-pansin ang malinis na kapaligiran ng probinsya. Una, dahil kakaunti lamang ang kanilang populasyon. Wala pang 100,000 katao base sa 2020 census. At higit sa lahat, ay dahil sa solidong at hikain na mapanatili ang natural nitong ganda habang patungo sa mas maunlad na probinsya. Kami naman, we're always welcome and open to investments. Actually, meron na kaming gaisano. Open naman, pero we want to see muna how kasi gusto namin sustainable. Yung gusto namin hindi maging over-commercialized ang province. So, meron kaming rules on height requirements ng buildings. Very strict kami with regard to solid waste. So, while we're open to business talaga to come in, which will help naman ng locals, hindi rin kami inclined na maging over-commercialized ang province. So, yun yung parang direction namin with regard to tourism. Mula sa industriya ng pangingisda at pagsasaka, malayo na ang narating ng Camiguin. Paano ba naman hindi? Sa ganda ng probinsyang ito, ay talaga nga naman walang itulag kabigid. Magandang araw, ito ang aming travel review sa probinsya ng Camiguin.